wakas, narating natin ang Sitio Malapat! Pero bago namin ito narating, matarik na akyatan, kinailangan muna naming tahakin ang ilang oras na paglalakad sa kabundukan ng Barangay Baay. Yung trail class po ay assault siya, may paakyat, may pabulusok. Nagustuhan ko yung patarik na paikot, tapos pagdating sa baba may water source po doon. Yun ang nagustuhan ko. Sa paggawa ko niyan, talagang wala akong kalam-alam. Iniisip ko lang siya. Talagang nung maliit pa ako, hilig ko siya hanggang sa lumaki nga ako makagawa niyan. Ngunit sa likod ng layo at hirap ng paglalakbay, matatagpuan ang isang komunidad na puno ng kwento. Kwento ng pagsisikap, pagkakaisa at pag-asa. Mabuhay! Sitio Malapat! Yay! May mga lugar na madaling marating, may mga lugar na madalas nating nakikita. Ngunit mayroon ding mga lugar na nanatiling tahimik sa likod ng mga kabundukan. Mga lugar na hindi pag-aanong kilala, mga lugar na may mga kwentong naghihintay na matuklasan. Ito po si Konsehal Norman Jan Oco, Chairman Committee on Tourism and Chairman Committee on Health. Mula po dito sa lugar na ito, tayo po ay aakyat sa Sitio Malapat upang bisitahin at malaman po natin ang kanilang kalagayan doon at upang makapagbigay po tayo ng magandang turismo. Mula sa jump-off area, kinakailangan naming maglakad ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na oras upang marating ang Sitio Malapat. Hindi ito simpleng lakad, ito ay isang paglalakbay na susubok sa lakas, tiyaga at determinasyon ng bawat isa. Habang tinatahak namin ang daan, unti-unti naming nakikita ang kagandahan ng kalikasan. Sariwang hangin, lunti ang kabundukan, at mga tanawing nagbibigay inspirasyon sa bawat hakbang. Ngunit kasabay ng kagandahan ay ang hamon ng paglalakbay. Dito namin mas naunawaan kung gaano kalayo at kahirap ang daan na araw-araw na tinatahak ng mga residente ng Sitio Malapat. So mula po sa jump off, papunta dito sa Sitio Malapat, aabuti ng mga 7 kilometro. Yung trail class po ay assault siya, may paakyat, may pabulusok. At pagdating naman sa water source, kayang-kaya dahil may malinis na kuha ng tubig sa daan, malamig. Kung kayo po ay aakyat ng papunta dito sa Sitio Malapat, aabutin din siya ng 3 hanggang 4 na oras. Depende po sa pacing ng mga kasama. Pero inabot kami ng 3 oras. Isa rin po sa maganda experience namin dito ay yung mga local. May dinaanan kami bahay sa baba. Napakaganda niya kasi dito ko nakita yung self-sustaining na pamumuhay. So meron silang mga pond. Maganda yung water source at napaka-accommodating nung nakatira doon. Meron pang kapehan, so pwede kayo magkape, magpahinga bago makaakyat dito sa Sitio Malapat. Mula po sa Disney Hikers Philippines, kami po ay nagpapasalamat sa ating butihing Konsehal Norman Oco sa kanya pong pag-imbita sa amin. Mabigyan kami ng pagkakataon upang makita namin ang ganda nitong Malapat. Para sa mga mahilig sa outdoor adventure, isa itong kakaibang karanasan na nagbibigay ng hamon at kasiyahan. Mabuhay po. Ako nga po pala si Jose Taboy Jr., Tour Guide President ng Barangay Pundado. First time kong makarating po dito sa Malapat. So, napakaganda pong maging tourist spot din po. Nagustuhan ko po doon yung hanging bridge. Doon po parang gusto po after nung yung mga guest po natin, kung ma-promote po ito, pakaakyat po ng hanging bridge, maganda pong picturean. After that, pwede pong maligo doon sa baba kasi may tubig po siya, napakalinis po. At ang isa pa po doon, nagustuhan ko yung
patarik na paikot. Tapos pagdating sa baba, may water source po doon. Yun ang nagustuhan ko. Napakaganda po yung pong umakyat ka ng umagang umaga, yung pong pawis mo hindi po galing sa init, kundi dahil sa ganda nung inilabas mong enerhiya galing sa iyong katawan. Ayon sa mga tourism practitioners, malaki ang potensyal ng lugar dahil sa natatanging kombinasyon ng kalikasan, komunidad at kultura. Wakas, narating natin ang Sitio Malapat! Mula sa himpapawid, mas malinaw nating nakikita ang kagandahan ng Sitio Malapat. Napapalibutan ng kabundukan, may malinis na kapaligiran at isang komunidad na namumuhay ng payapa at malapit sa kalikasan. Sa kabila ng layo ng lugar, patuloy na binibigyang halaga ng komunidad ang edukasyon. Ang paaralang ito ang nagsisilbing sentro ng pagkatuto para sa mga kabataang naninirahan sa Sitio Malapat. Lahat ng meron ang natatanging pwedeng i-develop dito sa Sitio Malapat. Lahat po ay sinasangguni namin yan sa aming konsihal Norman Jan Oco para kung sa maiparating, lalong-lalo na po sa ating punong bayan, Mayor Jojo Francisco, na marami po talagang natatanging kailangan i-develop dito sa Sitio Malapat. Ganon din ang mga natatagong at kailangang ma-discover ang mga waterfalls. Marami pong natatanging nature na pwedeng maging tourist spot po ang Sitio Malapat. Kung sino man ang nais pang tumulong or magbigay ng pondo dito sa aming tinatawag na hydro para sa aming electricity na tinatawag dito para mapanatili na lagi po dito may kuryente. At sa lahat ng nais na gustong mapuntahan o mapasyalan ang ating Sitio Malapat, maaari lang po kayo makipag-ugnayan sa aming barangay or sa Labo Tourism para po inyong ma-experience ang mga nakikita niyo mga videos on social media. Talaga po namang maipagmamalay ko na talagang ang Sitio Malapat, makakaasa po talaga kayo na talaga namang mai-experience ninyo yung hindi nyo pa na-experience sa iba. Isa sa mga nakakahangang kwento sa Sitio Malapat ay hindi lang tungkol sa turismo. Ito ay kwento ng isang tao na nagkaroon ng pangarap na makatulong sa kanyang komunidad. Wala siyang formal na pagsasanay sa paggawa ng hydroelectric system. Ako po si Ruben Hameto, taga dito sa Sitio Malapat, Barangay Baay. Naisip ko pong gawin ito dahil sa layo ng aming sitio ay gusto kong magkakuryente dito sa amin. Kaya naisip kong gumawa nitong hydroelectric power. Nakikinabang dati nito ay lahat kami, hanggang buong school. Sa dahilan pong humina ang mga tao dito, sa layo ng kalsada namin. Pero kung magkakaroon ng kalsada dito, maaaring ipagpatuloy ko ito na gawin. Masuplayan ko lahat ng mga tao dito. Sa paggawa ko niyan, talagang wala akong kaalam-alam. Iniisip ko lang siya para talagang siya ay magawa. Talagang nung maliit pa ako, hilig ko siya. Hanggang sa lumaki nga ako, makagawa niyan. Kung tutulungan ako ng barangay o ng mas maganda para maayos ko siya. Kung may turistang pumunta dito at kung gusto nilang makita, willing naman akong ipakita sa kanila. Ako nga po pala ang teacher in charge ng Malapat Elementary School, one of the farthest school in Labo East District. Ayan. So napakaswerte po namin ngayong araw dahil kami po ay dinayo ng ating konsihal ng turismo. So maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon at pagsasakripisyo sa pag-ahon po sa aming paaralan. At kadinsabay po nito ay syempre isinabay na rin po namin ang aming taon ng ginaganap, which is the Brigada Eskwela. So ito pong pagkakataong ito ay talaga namang pambihira po dahil syempre ito po ay malaking tulong na rin po upang ang aming paaralan po ay makilala din na kami po ay isa sa talaga naman pong natatanging paaralan na may pinakamalayong distansya na hindi po kayang pasukin ng anumang sasakyan. Katuwang po ang aming konsehal, Norman Jan Oco, para po mabigyang pansin po ang aming paaralan at aming sitio pagdating po sa turismo na kung saan po ay syempre ito po talaga ang aming number one na adhikain para makilala
At syempre, matulungan din po kami na mas maging progressive po pagdating sa accessibility ng aming daan. At yan po ay talagang matagal na naming pangarap dito sa aming sitio. Bukod sa kagandahan ng lugar, higit na kahanga-hanga ang mga taong bumubuo sa komunidad. Mga taong patuloy na nagsisikap upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay sa kabila ng mga hamon. Ako po si Konsehal Norman Jan Oco, Chairman Committee on Tourism ng Bayan ng Labo. At nakita ko po ang sitwasyon dito sa Barangay Baay, Sitio Malapat na talaga naman pong isang magiging tourist potential dito sa Bayan ng Labo sapagkat yung trekking na bago ka makarating dito, yan po ay isang hinahanap lalong-lalo na ng ating mga hikers. At syempre, ang problema naman po natin ay yung ating mamamayan dito sa Sitio Malapat na kung saan talaga naman pong napakahirap nung kanilang kalsada na dinadaanan papunta dun sa sentro ng Barangay Baay na talaga sila po ay nahihirapan sapagkat mahirap po ang kalsada. Kaya ang inyong lingkod bilang Chairman Committee on Tourism, tayo po ay hahanap ng paraan upang matulungan ang mamamayan dito sa Sitio Malapat. Upang ang ating mamamayan dito ay magkaroon din siyempre ng development. Unang-una ang paaralan ng Malapat Elementary School ay malaking-malaki ang kailangan nila upang magkaroon, madagdagan ang mga kanilang mag-aaral sapagkat pagka nababawasan po ang kanilang mag-aaral ay baka hindi na po ito magpatuloy. Dahil yung mga estudyante po dito ay bumababa na rin po sa kabayanan upang doon mag-aral. Pag bumaba po yung panganay na anak, syempre kasama din po yung mga magulang. Sa mga magulang kasama lahat ng mga anak na bumababa na po sa kabundukan upang mag-aral. Kaya nawawalan na rin po sila ng mag-aaral dito sa kanilang paaralan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng aming nakasama sa pagpunta dito sa Sitio Malapat. Ito po si Konsehal Norman Oco, Usapang Turismo.